Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, nangako si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg na bibilisan ang paglilitis sa mga kaso kaugnay sa mga flood control project. Sa gitna po yan ang sumisidhing galit ng publiko sa mga tiwali. Saksi si Joseph Moro. Effigy ni Pangulong Bongbong Marcos ang pinagbuntunan ng galit ng mga nagprotesta kontra katiwalian sa Maynila. Sa Quezon City, nagsunog naman ang effigy ni Pangulong Marcos, Vice President Sara Duterte at US President Donald Trump. Panagutin ang mga nangurakot, ang mga kurakot, mandarambong sa kaba ng bayan. Ang panawagan para panagutin ang mga kurap umabot sa 51st Philippine Business Conference. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera nating lahat, kailangan po ibalik! Ang ombudsman napadalhan na ng mga subpoena sina dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co at 17 iba pang respondent sa mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kaugnay yan sa 289 million pesos na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro. May 10 araw ang mga respondent para maghain ng kanilang mga kontra sa laysay. Sa Huwebes naman, inaasahang mailalabas sa mga subpoena para sa 5 ghost projects umano ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Naharap sa mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na target nilang makasuhan sa Nobyembre ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ko kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, sinabi niyang handa silang tanggapin ang ihahaing kaso ng Ombudsman. Hindi na nila kailangan bumuo ng special division na tututok lamang sa flood control cases dahil konti lamang ang mga dinidinig nilang kaso. Pero dahil kasong graft lamang laban sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas ang dinidinig sa Sandigan Bayan, posibleng sa iba ihain ang kaso laban sa mga naireklamo na ng DPWH sa Ombudsman, kabilang ang pinakamataas na si Alcantara na may salary grade 25. If they feel na wala talagang involved na persons na masasakop dito sa Sandigan Bayan, then that will be filed in the first or second level court depending on the charge. Tiyak namang Sandigan Bayan ang lilitis kung matuloy ang ilan pang inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman na sina dating Mimaropa Regional Director Engineer Gerald Pacanan at mga Assistant Regional Directors nito na nasa salary grade 28. Pag nagkataon, pangako ni Justice Econg bibilisan nila ang paglilitis. Isusumite na sa Korte Suprema ang mga bagong alituntunin para makahatol sa loob lamang ng 6 hanggang 8 buwan. Kabilang dyan ng hanggang 10 araw lamang na pagsasakdal at pre-trial, hanggang 4 na buwang paglilitis kabilang ang paghaharap ng mga ebidensya at testigo at hanggang 2 buwan lamang para maisulat ang desisyon. We will give the ponente 40 days. The most senior member, who is not a ponente, 10 days to review. And then the junior, another 10 days. So 60. 60. Next year may makukulong na. Exactly. So by next year, we will have, I cannot assure you kung makulong, but we will have decisions. Basta nahuli. Sa mga pagdinig dito sa Sandigan Bayan, pinapayagan naman ang media na makapasok sa korte at saksihan ang paglilitis. Pero ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg, kung may panawagan ng publiko na isa publiko o i-live stream yung magiging pagdinig sa mga kaso ng mga maanumalyang flood control projects, handa raw nilang hingan ng permiso ito sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.